Hello po! Hello, P! Ayan, magandang beauty! Kamusta kayo, guys? Parang tagal na nagkita. Sobrang sarap niyo naman. So, hindi na ako nakaligo, no? Same tayo na outfit. Kasi busy po akong protektahan kayo, guys, no? Dahil as di siya, as Sierra Madre na tagapagtanggol, busy po tayo sa Okay, so anyways, pero naka-blue ako today. Minsan nga mag-green ako. Ayan. Protektahan ko kayo. Basta protektahan nyo rin ako. Okay, sige, try lang po natin guys mag-share. Grabe yung mga fantasy talaga ng ating mga kababayan, no? Talagang mapapa-question kay kung okay pa ba tayo. Pinakaya pa ba ng mga Pinoy? Okay, so anyways, lipat ko lang sa MSTC itong screen. And open ko rin yung yung PDF dati PDF, yung Word. Ilan na lang naman yun, 15, tapos may mga terms pa doon. So, bawas-bawas tayo lang. Pagparahas. Ayan, alright. May bonus na pala sa MSTC. Meron, no? Hindi ko pa na-update sa answer key. Anong number pa yun? Number 40 ba yun, guys? 40, no? Later, paalala nyo bago ko i-release ang score. I-move ko lang yung ating item analysis. Para dalawa na yung score na meron tayo. Pwede nyo nang computein. Ilan naman kayo kailangan ko sa PISAD para umabot sa passing? Diba? May mga ganun tayong computation. Mga ayan. Natapos tayo sa 60, right? Paldo, right? 60. So, 61 tayo, guys. Ito yung 61, yung try ko. Matang baba niya ng aming year. So, share ko lang yung screen. Ayan, na-prepare ko naman na. MSTC na yan. Pasay ko lang mga PM, parang may mga PM pa tayo. Nga pala, no, may correction daw dun sa 49. Parang nakita ko din nga yan.
O kasi nirekta ko ata. And mali yata yung interpretation natin sa degrees. This is not the degree of curve no? Ito. Okay, balikan ko muna ito. So, sabi dito has a 10-degree curve. So, yan na po pala yung central angle. Kasi degree of curve yung ganitong formula, guys. Meaning from one station to the other. Kaya lang, hindi naman pala degree of curve yung binigay. Nasanay lang kasi ako sa pag maliit na value, usually degree of curve yung diba, element. So, ano na pala yun? Total central angle yan. So, from PC na yon hanggang PT, guys. So, you solve muna. Ano bang sabi pala dito? 200 meters long yung atin po. Kaya pala may length of curve na provide. So, you solve the radius first. By arc length lang naman, 230 r 10 pi over 1. Ang stationing kasi guys, lang, 20 meters. No? Yun yung degree of curve. Yun yung formula na 1145. Yung may 20 meters. Kaya lang may mention pa lang total length ng curve. Okay? So yun yung gagamitin. Ilanis muna si radius R. 1317. Tapos yun yung gagamitin nyo. Okay? Okay. Then lalabas na ba to? Diba sinabigay lang yung final answer pero hindi na-check kung tugma yung sinulat sa atin ay. Okay, that's na ito ha. Ayan. So let's proceed na ulit. Sa number 61. So yung 61 guys, ay mataas pala tayo dito. Yung 60 pala yung mababa. Pero yung 60 guys siya, back-solvable. Sayang. Ay, two surveyors. So, try ko siya guys. Mabilisan ko na lang i-solve since mataas naman tayo here. So, hinahanap length lang ng bridge. Tapos, meron tayong dalawang triangle. Tapos, 560 to. No? 27. So, hatiin ko na lang sa dalawa yung dimension natin, no? Tapos, ito 38. Since ito yung nawawala, tawagin kong X. Tapos, ito guys, tawagin kong Y. So, yung kapartner dito guys, 560 minus Y naman. Tamachi. Then, pwede yung mag-tangent of 27, X over Y. At saka tangent of 38, X over Y or 560 minus Y. Tapos substitution na lang mga antimaloy. No? Para ma-solve si X. So, kuha ng Y dyan. Then, pasok mo dito. Salpak lang. Salpakan time. Yan, italpak mo dito. So, what is X? Lalabas naman, 173. Ano yung masakto? Para kunyari nag-compute tayo, guys. Pwede namang mauna yung Y. Kung mas convenient sa'yo na equate yung X na lang, then solve nyo na lang yung X right after. So, 172.71. Tsaka double digit yan. Diba? O minsan lang ako magbigay double digit, oh. So, either BD lang. Pero parang hindi na-apply. Ayan, so may 16 pa rin na nakapili ng office na mali. So, science. Pero baka na-shotgun na lang yan kasi baka nagpanik na sa time. Pero again, dapat na yun, hindi na natin gawin ang pang-shotgun. Okay, 62. Oops. Ay, bumaba siya sa 52. Okay, so ito plane geometry guys. Diameter yung given. Tapos may subtended angle tayo na naka-radians na siya. So, 1.22 rad. So, gusto nyo ba convert pa to sa degrees or wag na? Okay na yan, no? Radians na lang. Tapos magra-rad mode na lang tayo, guys. So, kaya naman kung gusto yung degree mode, walang problema. Mamaya pakita ko kung paano. So, diameter ko 24.8. So, radius lang naman need ko, di ba, sa pagsosolve ng ng segment. Ilan to, guys? Half, 12.4.
No? This is in centimeters. Tapos, eto na po yung segment na hinahanap. So, i-recall nyo nga anong area ng segment. Diba, area ng sector minus area ng, parang may gato tayo discuss sa supplementary. Diba? Tama. Okay, then area ng triangle. Pero ang baba pa rin, 52%. Okay, so baka nalimutan lang. So, theta minus sin of theta. Or baka na-confuse dun sa central angle na nakaread yan. So, pwede yung 1/2 r squared theta. So, theta ko guys, naka-radians na, no? Wala na akong gagawin dyan. Minus sin of 1.22 radians. Sa calculator nyo guys, may unit naman dyan. Kung ayaw nyo lumipat ng rad mo, pwede nyo siyang ilagay dito. Chief drag queen. Ayan. Number 2, unit of radians yan. So parang kung nasa degree mode kayo, medyo tinatamad lang kayo maglipat ng rad mode kasi baka makalimutan yung bumalik. Diba? Sa degree mode. So pwede naman yung sin 1.22 tapos naka-radian unit. Para babasahin siya ni calculator na radian. Okay, hey. So 21.6. So, saan kayo naligaw dito guys? Kasi kaka-discuss lang natin ito nung supplementary. Na passport yun di ba? Supplementary na. What happened? Dito ba sa angle na 1.22 or yung mismo equation ng segment? What went wrong? Anes. Or na-skip na kasi medyo dulo na rin to eh. Okay, 63. Ang baba din. Ay, 63 guys, sabi dito. So, ano siya, conceptual? Si 63. So, nag-stop down, does not slide down. So, hindi daw po dumudulas. Kahit na naka-incline tayo, no? So, the coefficient of the side friction is F. Ano daw yung totoong chismis dyan? So, meaning guys, yan, yung pagkaka-super elevate mo, kahit na meron kang inclination, di ba nakatagilid yung sasakyan, hindi daw dumudulas kasi mas malaki nga naman yung friction. That's the basic, guys, explanation kung bakit hindi siya dumudulas. Ayan, nakalagay yung jar. The stop vehicle does not slide inwards. So, kumbaga, kung ito yung pagkaka-super elevate, ito yung sasakyan natin, front view, ito yung bumper, yung tao, yung manibela. So, yung super elevation kasi, di ba, slope? Tapos, yung friction dito, guys, yung pinaka, natin, yung pinaka, coefficient dyan po kasama. Tama? Wala siya kasama. Solo travel siya, guys. Ha? Solo travel lang. Ayun. Tapos, yung friction dyan, guys, syempre, dahil inwards. So, ito yung inward na part, di ba? So, hindi siya dumudulas baba kasi nga, yung friction dito is strong enough para ma-resist yung bigat ng atin pong kalsada. Ayun, bigat ng ating sasakyan doon sa kalsada. Okay? So, yun lang naman. Din-drop off na niya kasi yung 69 na tao sa likod. Na-drop off na kaya pabalik na siya, guys. Wala lang tao. Okay? So, ipo is less than the friction. Malinaw, Echi? Ayun lang. Ito kasi guys, 2F, we cannot really say na 2F. Kasi una, ito pa nga lang, mali na eh. Alam niyo yung E greater than F, mali na agad yan eh. Kasi pag E greater than F, meaning, yung friction mo mahina. So, dudulas yun relative to the super elevation. Eh, lalo na pag dinoble ko yan, eh, mas lalong malaki yung super elevation nyo guys. No? So, may tendency dumulas na yun dahil sa bigat niya. Kasi hindi siya kayang i-resist ng friction. Actually, ito rin, yung B. Ayun, makikita nyo yung B, mas mahina yung friction kesa sa super elevation. So, mahina rin yun. Okay? Tapos na nung the above, syempre, M lang yan. Okay, but the answer is letter A. Yun yung keyword dito, guys, the friction is stronger than the super elevation. Okay, next, 64. So, the conical tank. So, this is calculus. Sabi ko, si calculus talaga ay mahamak sa life. So, ito typical naman natin na flow rate problem natin sa math. So, we have here a radius po of 3 meters. Oh, pwede rin itong hydraulics, guys. Anong nangyari?
Huwag niyo naman sanang i-auto skip yung mga calculus, ha? Baka mamaya talagang, kala ko nagbibiro. Kala ko binibiro niyo lang ako na hate yung calculus, pero parang tinutungtuon niyo naman. Huwag niyo naman itutuhanin, ha? Okay, so solve niyo pa rin. So meron po itong, ano guys, height of 6, then rate niya guys ay 2. And then how fast is the water level rising? Pinupuno pala siya, wala palang tinatapon. So pinupuno pala siya guys sa tubig. No? So yung Q doon is 2 cubic meter per hour. Ganun. Okay. Tapos syempre, ito aangat. No? Y. Saka X. So what is dy over dt when y is 3? O, diba? So solve x muna tayo guys when y is 3. Ilan? O wala nang solve yan, 1.5. Bakit? Eh kasi kalahati yung 3 ng 6, malamang yung radius, mangangalahati lang din. Pero pwede naman kayo mag-ratio and proportion, no? In general, yun yung solution there. So parang x over 3 equals sa 3 over 6. Kahit nakapikit tayo, the answer is 1.5. Tama, Chi. Oh, kung gagamit kayo ng Q equals EB, guys, yun na yun. 2 equal to pi x squared. And then yung velocity po is the rate of water level rise. Ilan siya? Tanya naman ito, parang madali daw. Pero wala naman tayong calculus na ginawa. Ginamitan na lang natin ng Q equals EB para talagang iwas tayo kay Isaac Newton. Okay, so point 283 guys. O diba, doable naman. Pero medyo nalugi lang yung ating correct answers, 50%. Okay, 65. Nga pala, matanong ko lang, dahil malapit na exam. Yung 75 items pa ng MSP, sige, kamusta? Napagkakasya nyo ba siya sa 5 hours talaga? Or medyo bitin din siya? Kasi ano madami, no? Talagang, iba kasi yung iba kasi yung dami talaga ng MSTC. Parang kung 75 different items. Pero guys, kung kasya siya, nagagawa niyo pa ba ng isang ikot? Ng another, so yung ikot, yung ikutin mo na naman from number 1. Hindi na, no? Kasi sobrang dami. Siguro kung may babalikan kayo guys, yung mga na lang, hindi kayo sigurado. Kaya, for every problem, maglagay kayo ng note, like, lagay nyo asterisk or whatever mark, na sa tingin nyo, pwede nyo pang balikan at baka pwede nyo pang i-double check. Pero kung sigurado naman na kayo, so, ano na lang. Kasi even ako guys, hindi ko siya naulit, hindi ko siya nabalikan. Hindi ko siya nag-double check from start to finish again. Dahil hindi talaga enough yung time. Lalo sa actual, kasi mas alien yung tanong pagdating sa actual case. Kung dito, medyo na-alienan na kayo sa mga paikon natin, you expect na mas alien po yan sa actual exam. So, mas madami yung mga mahabang tanong, mas nakakaubos ng oras, pasensya, gano'n. Okay, gano'n siya ka-unpredictable kasi si Sir Dakay, no? But anyways, if ever man yun na nga lang yung tip natin, guys, i-double check nyo na lang yung mga items na hindi kayo sigurado. Pero for HPGE and PSAT, for HPGE lalo, kaya yan. Kaya yan na like double and triple check before you submit to make sure na talagang wala kang panginginayangan sa mga sinubmit mo sa computer. Okay? Ako rin ba? May time. Ayun. Anyway, 65. Next pala. Ayun. So tulad yan, kaya natin pagkasyahin. 7 minutes. Nandito pala. Ay, 65, let's check. 52%. So, 65 natin, mababa pa rin siya, guys, para sa ganitong uri ng tanong. 40 feet high, ba't gano'n? Tama ba itong forms na nabuksan ko? Bakit parang mababa ata siya, guys? Kung i-gauge ko dito sa level ng difficulty ng building sa 65. So, 40 feet high,
And then sa ibabaw daw, flagpole pala yung 40 feet. So, lagyan natin dito yung flagpole. Ganyan. So, 40 feet yan. And then, from a point in front of Bailey's Drugstore, the angle of elevation for the top daw ay 54. So, ito. 54, 54. Angle of elevation ng bottom niya, from the same point din, mas maliit, 47 to 80. So, how high is the building? Ito yung mawawala, guys. O, diba? Parang ano lang din, pero function. So, tangent of 4730 siguro muna, equal siya sa opposite h, adjacent x. And then another tangent function, diba? Opposite ko ay h plus 40, adjacent ko yung x. So, pwede nyo naman pag-equate na lang yung x, guys. X equals x. So, you have h over tangent, 4730. H plus 40, tangent ng 54, 54. So, di ba, parang kaya naman siya in 90%. Or kaya naman sana siyang, ano guys, itaas pa ng konti. Kasi ang baba ng 52% for a trigo. Di ba nabanggit natin last time, dapat doon tayo bumabawi guys sa mga basic math. Kasi yun po ang pagkukunan ng lakas ng sambayan ng Pilipinas. Okay, yung inyong score, yung posibleng makakuha ng puntos. Okay, so ilan is 100. 131. So baka ito po ay typo error lang. Nangyari. Okay, so 131.66. So possible error dyan guys is typo error. Baka dapat 131 yan. May 0.66. So this is our ipo-bonus ko, ipo-bonus. Paano sir kami babawi sa trigo? Hindi naman pala lumalabas sa choices. Do kaya naman pala ang konti nung tamang sagot. So sabi nga natin guys, wala kasi nag-report dito. May nag-report ba? Meron pala isa. Hindi ko lang pinansin. Kasi isa lang eh. Di ba? So meaning, kung ako yung proctor nyo guys, isa lang nag-report dun sa kwarto, isipin ko, ay, baka hindi na lang mapalabas, gano'n. Pero kung dalawa, mapapaisip ako doon. Like, ay, baka gano'n. Kaya guys, may impact po yung pag-report nyo. Okay? Kasi syempre, science. Pero yung iba guys, bakit hindi nag-report yung iba? Kasi baka inisip na nila, ay, baka nagkamali lang sa decimal point. Diba? Baka mamaya nagkulang. Ganon. Kaya diba, yung majority natin, letter C pa din. Kumbaga, yan, yun yung idea na, choose mo na lang yung best answer na tingin mo yung na-finalize dyan. Ganon. Okay? But anyways, ayan. So, acceptable naman pala guys, yung 52% dito. Kala ko kasi, nalimutan na natin mag-trigo function, but buti na lang, hindi naman pala talaga sakto yung lumalabas. So, there is an error in the problem. No? So, erroneous na lang, i-note ko dito. Erroneous. So, possible na ibang choices yung nalagay or may typo error. Okay, sige, 66. Isang palit part na i-test, ha? 66 natin, guys. Ayan, bigay ko to sa MSTC6. Okay, so you have here, P. May height pa yung drugstore. Wala naman. So, 40 feet lang. Ito lang kasi yung given. So, yan lang din yan, guys. Yung tinutukoy na drugstore dyan, in front of the Bailey's Drugstore, yung drugstore na tinutukoy dyan, guys, yung ano lang din. Yung building lang din mismo. Okay? So, mali lang talaga yung choice. So, 66, the answer is letter A. So, I hope nakapagpasa kayo ha, nung nakalipas na October month.
sana pinost nyo rin po yung time nyo doon para makapagbasa ng mga terms. So, the answer is letter A. Yung load po ay corresponding sa edge. And then CQ naman corresponding sa interior. Ano yung tanong dito pala? Express combination of appropriate sa design ng pavement. Kung ano yung critical. So, totoo naman guys, yung load natin sa edge mas critical kasi mas konti yung bumubuhat. Diba? Unlike pag sa interior yung load, natatransfer siya sa 4 na panels. Naalala niyo yung pagdederive natin ng rigid pavement. Diba yung load, pag nasa loob, na didistribute siya sa 4, na nagdi-divide by 4 tayo. So pag sa edge kasi, konting slab or 2 panel lang yung bumubuhat. So critical siya doon, guys. Actually, kung isipin nyo, dapat corner din di ba? Kaya lang kasi, kung ito po ay pavement, syempre, alam natin continuous yung ano. Ay, na-encounter pa kayong dead end na ano, guys. So, ito rin naman yung answer ko sa textbook, guys. So, we just have to justify kung bakit ito yung sagot niya. Then, Q3, guys, interior. So, yung transfer of heat natin, mas, mas malakas siya sa loob. Mas nandun yung init. Okay na sa interior. Okay, sila yun lang naman for number 66. Doon nagigets ko naman yung mga sumagot ng letter C dito kasi nga naman sa corner, di ba, isa lang naman yung isang panel lang yung bumubuhat ng bigat. So, mas critical siya dapat. Kaya lang logically sa kalsada, 2 lang naman kasi yung location. It's either edge or interior. Anyways. Okay, number 67. So, cylindrical form, concrete tayo. So, ito po yung concrete materials ba to? Or simple lang, geometry. Geometry lang to, guys. Okay, so meron tayo dito 22.5 na diameter. And then ito, inches to Tapos ito po ay 18.5 feet. So, medyo conversion lang yung problemahin natin dito, guys. So, volume dyan ay pi over 4. So, 22.5 gagawin kong feet by dividing 12. And then the height, 18.5. So, naka-cubic foot to, guys. Convert nyo po sa cubic yards. So, sa calculator, meron naman dyang feet to yards, di ba? So, gawin nyo na lang, i-cube nyo na lang. Kasi wala naman direct cubic foot to cubic yards. Ang meron lang feet to yards. Ilan mo na yung cubic foot? Para mag-multiply na lang ako ng 1 foot na nakakonvert sa yards na naka-cube. 51.08. And then, pag minultiply ko pa ng conversion factor sa calculator, GLAD ang lalabas. Parang divide 27 nga lang din yan 1.89. Ito, sayang to, guys. Ito, walang error. Walang error, pero yung ating 71%. Parang kaya siyang itaas pa. Okay? So, again ina-uplift lang natin na you can do it. Okay, hindi natin sasabi na, ang baba nito, bakit ganito pa rin pagdating sa exam, hindi dapat. Okay, so ang gusto natin parating is, parang in-emphasize ko, guys, na kaya nyong gawin or kaya nyo nasagutan yung mga ganitong uri ng tanong. Okay? Kasi kung dito sa assessment natin medyo mababa, dapat binitin natin sa actual na dito tayo bumawin. Okay ba yun? May remaining time pa naman. Okay po, kaya kung na-skip niyo yung mga madadali, hopefully, wag niyong uulitin pagdating sa actual. Okay, 67 is okay na yan. 68 na tayo. So, 68, guys, exponential intervals. So, meron tayong half-life of 15 years. Ano ba meaning ulit ng half-life? Diba we have T at present, sabihin natin 100%. So, after 15 years, what will happen, guys? Magiging 50%. No? Para ganun yung meaning ng half-life. Initial tsaka final. O, diba? So, ito po ay exponential as we know. Pwede nyo rin gamitan ng mode. Anong function tayo, guys? Pag exponential. Anong number yan? 5 ba yan o 6? 5. Tapos lalagyan nyo lang ito, guys. Sa x po yung time. Sa y naman yung population. So, kung meron kang 0, 15, 100, naging 50.
Actually, mayroon palang binigay. If the storage unit had 400 pounds, so apply na lang na, kapag wala kasing binigay, gumagamit tayo ng percentage, di ba? Pero dahil may binigay naman pala, ibig sabihin, kung initially meron siyang 400 pounds, after 15 years, mangangalahati yan. So, yun na lang din lalagay ko dito, guys. And then, nahanap tayo ng taon kung saan ang population ay ilan na lang pala yung population when we have 72 years na nakalipas. So, 72 y hat po ang ating katanungan. So, when P is 72. So, P72, 14.36. Ayan, tulad niyan. No, naku, asahan nyo na po na diyan maraming tatama. On average, yan, kahit mga ibang RC pa yan, diyan po magkakaroon ng maraming tatama. Kaya dapat mag-ano tayo, commit up, sumabay sa TikTok. Okay, makapagsabayan sa kanila. Ganun guys yung idea na sinasabi ko na ano ha, there is a competition. Wow, may labanan siyempre nagaganap din, no? Pagdating po sa board, na dapat may lamang ka sa iba nagtitake. Okay? Na medyo mababa yung 54 ha, para sa ganitong uri ng tanong. Typical question din po ang exponential sa boards. Okay, 69. Ayan, meron tayong terminology here. Ayan, maganda yung result natin, 84%. Siguro dahil to dito guys sa ano, sa word na twice. Yun lang, no? Tsaka to, 2 lines. Parang lahat ng ano, no? Keyword nandun na. Pero, syempre, iba pa rin yung pagiging paranoid na iba na, hindi, ano lang yan. Eme lang. Hindi, minsan yung unang ano natin yung isip, yun na yun, eh, no? Then, kailangan na lang natin ng supporting details. So, natin iputo ha, double centering. Okay, last 6 items, 70. Ay, 70 guys. So, meron tayong river flow. Isipin nyo to guys, may river na nagpa-flow, di ba? Ganon. Tapos, ang velocity niya, 4.7. Tapos, isipin nyo to, merong tatawid perpendicularly na ang speed naman, 7.51. So, gusto niya itong tawirin pa ganon. The velocity niya, 7.51 pala baliktad. Now, pag nag-combine yung dalawang speed nila, guys, ano sa tingin niyo yung magiging result? Kaya ba na tumawid ng bangka na literal na padiretso, na perpendicular, pag i-consider na natin yung effect ng current? So, ito yung boat. Ito naman yung current. Di ba hindi? Anong expected yung magiging direction ni boat kapag tumulak yung current? Di ba parang tatagilid siya pa ganon? Kasi tinutulak siya eh, di ba? So pag tinutulak siya ng current, though ang direction na tinatahak niya guys ay pa-perpendicular, pero dahil sa impact ng current, siya po ay tumatagilid tuloy. Kumbaga siya po ay nadadala ng agos ng buhay. So anong tawag na natin dito? Actually, ito yung tanong niya guys eh. Ano daw po yung naging resulting velocity niya? Pati yung angle of travel ng boat. Siyempre, relative siguro to sa ano guys, sa original direction niya. So actually, ang concept niyan guys, parang resultant lang din. So imagine niyo ganito. Meron po kayong speed na supposedly pataas ang direction, 7.51, pero may tumulak dito na current na 4.7. So naging resulting velocity tuloy ninyo ay eto na po. Malinawechi, so ito yung sa V ng boat. Ito naman yung V ng current. So with the combined effect guys, we can also know the angle na tinagilid niya nung tinulak siya ng current. Ayan. So guys, itong problem na to, nakuha ko lang to sa Trigo book. So ano siya, application siya ng trigonometry kasi kita nyo dyan, gagamit tayo later ng trigo function to get the angle. Tapos gagamit lang din tayo ng simple Pythagorean theorem. So, hindi siya sa physics nakuhang book, no? Talagang may mga application din from trigonometry na mapapaisip ka kung physics to or whatever.
Okay, so square root of 7.51 squared plus 4.7 squared. Ilan muna ito? 8.86. So same unit lang tayo kakit. And then yung angle guys, syempre tangent function naman. 4.7, 7.51. 32.04. Alright. So letter C. So, yan. Medyo ngayon lang natin na-encounter kasi yung problem na to guys, kaya nagigets ko naman yung below 50%. Okay? Acceptable. 71. Ayan, majority. May favorite. Favorite natin yung may mga ganyan choices, no, na more than one yung binibigay. So actually, ito na agad yung pwede kong gamitin. The total number win by these three teams. So, pwede ba natin i-check yung bawat option kung ilan is for goals? Swerte tayo kung isa lang ang lalabas. Pero kung more than one naman, magwala na lang siguro tayo pag magmamaoy tayo pag ganun, no? So, 231. Isa naman. 225. And kitang-kita rin naman sa results, guys, kung gaano natin to halos ma-perfect. Okay, so 234. So, this piano po. 72. Ayan, so terminology lang siya or meron tayo dito mga alagad ni all of the above. Congratulations! Baliktad po ba yung tsaka si? Baliktad daw ba to guys? Sa 6 plus 5, 11 plus 4, 5 yun na. So mukhang baliktad niya ito guys. Or ako ba yung baliktad ng sulat? Hindi naman. So 225 tsaka 231 dapat to. 8, 7, 15 plus 6, 21. Magtuwan siya. Okay, 72 ha. All of the above. So this is about project. To be any series of activity and task that all of the following list I included. Okay, 73. Aray. Ang bilis pa na natin, no? Sa CRF, siyang sagot. Saan yan? Ito nakuha. 72. Sige, double check ko guys. Pero, hindi ko kasi maalala kung sa book ko ba ito nilagay o kinuha or sa textbook or sa CRF. Yan, check ko later. Para may correct ko lang. Ano pa muna yung sabi? Project can be considered to be any series of activity task that one have a specific objective to be completed within certain specification, correct? Have defined start and end dates. Siyempre may start and end dates naman. Monitored project planning. Have following limits, if applicable. Ito yung tinanggal or ano pinawala? Yung 3. 5. Consume resources. Can be considered to be any series of activity and task. Kung meron daw ba siyang I'll check later guys kasi may mga nakabasa ata ng ibang sagot. Okay, 73 muna. A belt having a speed of 885. Ibubunok ba to? Okay, mamaya. Hindi siya bonus. Ay, correct ko lang yung sagot. Baka either mali lang ang highlight or honest. Tama. Okay, so 73, a belt having a speed of even, angular yan, tapos radius, hinahanap yung velocity. Ito linear to guys, linear. Ito radius. E di gawa tayo ng equation, omega r. So velocity is 885 inch per minute. And then you have omega r, 12.5 inches. So, tugma naman yung unit dimension nila guys. So, magiging radians yan. Tama, shit. Kasi pag unitless po ang angle, anong unit yon? Radians. Alright. Ayun na nga.
Kaya yung ating 73, kita nyo naman na happy ni Moises yung sagot natin. So pag na-cancel ang unit nito guys, automatic radians muna yon. After radians, saka tayo magko-convert. Tama, Chi. Hindi daw, sabi ni Fred. Okay, sige mamaya guys, verify natin. Ilan muna guys yung naka-radian per minute? 8. Ayan, so mukhang tama naman ito yun. So 70.8 radian per minute pa lang. Aray po, ba't kasi nandiyan sa choices yan, no? So times po tayo ng 1 revolution ay 2 pi. So ilan? Ayun, napitag na nga ang 30% ng ating sambayan ng Pilipinas. Okay, 11.27 revolution per minute. Again, tulad kanina guys, nakatago kasi yung unit. Kaya na-overlook. Okay, so tandaan nyo na next time ha, kapag nakita nyo po yung choices ay numeric value lang, lagi nyo nang hahanapin sa tanong, ano bang unit yung gusto niya para aware kayo na mali yung may shadean, di ba? The answer is letter D. Okay, 74. Which of the following reasons will not cause a contract change? So check natin. Ayan. Majority naman, letter A. Unforeseen conditions. Siyempre, unforeseen nga siya. So malamang wala talaga siya sa kontrata. No? I mean, hindi naman natin in-expect na mangyayari yung gano'n. Okay, kaya hindi naman siya magiging reason para mapalit. Okay? So, syempre, ito, expected na ito yung mga change ng owner, ito, poor job site productivity, designer omission or error. Okay? Hindi daw ba poor job site will not cause a contract change. Pag kasi guys, for example, isipin niyo yung, di ba, may nagpa-kontrata kayo, tapos nasa kontrata nyo, dapat after 1 week, tapos na to, gano'n. So, parang kung di nila nasunod yun na 1 week, so yung na-produce nila, like, ang progress nila, 30%. So, parang di nila sinunod yung, contract. So, magkakaroon ng, yun, ng effect. Diba? Parang gano'n. Okay? Ayun. So, naman ng loops pa. Ay, science. Ayan, so 75, last item. 74 ha, ito yung A. Unforeseen. Yung unforeseen condition kasi guys, halimbawa, bumagyo, ayan, tulad yan, si bagyong uwan, o kaya kung anong bagyo, unforeseen event yan, di ba? Siyempre, hindi naman natin ginusto yon. So, hindi naman nakaka-apekto sa contract yun kasi hindi naman natin inaasahan na nangyayari. Kaya lindol, gano'n lindol. Maganda, no? So, unforeseen condition. Okay? And last po, 75. Okay, 75 natin guys. You have 71.5% naman. So, umabot tayo. Kahit ito po ay about saan ba ito? Uy. Algebra lang siya guys. Kasi meron naman tayong equation. So, all we have to do is to substitute. Sabi dyan, year 1980. So, ilang taon nyo? Yun lang naman yung magiging problem dyan, guys. From 1890 to 1980, ilan yung number of years niya? 90 years daw. So, P90 yung gagawin ko dito, guys, sa ating pong solusyon. So, population, may formula naman dyan. So, pakicheck kung lalabas po ba sa calcu. Pakitype lang. 132 naman to. 90 cube minus 75 90 squared plus, ang dami naman. Madali nga siya, no? Pero nakakapagod pala yung i-type. Plus, mamaya maduling-duling ka pa sa digits, no? Doon ka pala nagkamali. Ma-dyslexia sa dami ng equation.
So anyways, ilahanis to guys lalabas siya. So lalabas naman, negative 253. Kasi tama yung ano nyo ha. Yung number of years lang naman kailangan nyo dyan. Hindi directly sinabi kung ano yung x, no? Kumbaga tayo pa yung nag-solve. And madali lang din naman siya i-solve. Literal na ipagbawas nyo lang yan. Yun lang din naman yung number of years na lumipas. So negative, ibig sabihin, wala ng tao. Ayan. So, ibig sabihin, ano lang naman po guys, prediction lang naman yun. So hindi naman siya talagang, ano guys, hindi naman siya yung actual. So yung population daw po nitong Manhattan by the year 1980 ay supposedly ubos na. Pero nagkakamali sila kasi ang dami pang tao doon. Nakachat ko pa yung iba sa Grindr. Ayun, so ano po, kahit yung binigay sa equation model ay up to 1970. Actually, yun nga rin yung naging reason, guys, kaya hindi siya accurate. Kasi yung pinaka-equation na yan, siguro accurate lang siya hanggang 1970. Kaya naman, nung nagsabi ka dito na ano, ipipredict lang naman eh. So, wala namang problema kung gamitin natin yung equation. So, nakita natin na inaccurate na siya, nag-negative. So, isa rin yun sa mga explanation kung bakit wala ng tao. Pero meron pa naman guys. Confirm. Okay, sila naman. So, i-verify ko lang yung dun sa may nagtanong about. So, 72, then pwede na natin i-release ang bracket. Okay? Matin ko lang. Sa ating refurato. Nabilang nyo ba kung nakailan naman kayo guys? Mali yung nasa. Ayan. Actually guys, yung mga Quizlet na nakikita nyo po sa mga internet, ano lang din naman yun, tao lang din mo, mga student usually na nag-ano guys, na compile. Sige, verify ko na lang din yung number 74 kasi mukhang meron din, baka may nakabasa din kayo, baka may nabasa rin kayo guys na ibang